Magandang araw sa iyo, Kuya Dax. Matagal na po ako nakikinig sa mga kwento sa channel ninyo. Ang dami kong natutunan. At parang sa bawat episode, may parte akong nakikita sa sarili ko. Kaya ngayon ay ako naman po ang susubok na magbahagi ng kwentong pag-ibig ko. At sana po ay maisalay sa inyo ito sa channel ninyo. Ako po si Luis, 26 years old, moreno, may tangkad na 5'8". Masasabi kong may ipagmamalaki naman ako pagdating sa bulto ng katawan dahil sa regular na pagbubuhat sa gym. Pagdating naman sa looks, average lang po ako. Pero may mga nagsasabi na malakas daw ang appeal ko dahil sa Pinoy na Pinoy ang dating ko. Galing ako sa pamilya na may kaya. Yung nakakaya namang kumain sa isang araw ng 3 beses. Tas merienda pa. Maaga akong natutong maging independent. Lalo na nung mapilitan akong mag-stop sa pag-aaral dahil noong mga panahong ito, nagkameron ng crisis sa pamilya namin dahil sa aksidenteng nangyari sa father ko. Pumasok ako bilang helper sa laundry shop, nag-grab delivery, at kalaunan ay nadala ako sa trabaho bilang masahista. Hindi siya madaling pasukin, kuya. Nung una, dahil may stigma. Pangalawa, dahil may kasamang dagdag serbisyo na hindi naman nakasulat pero alam mo na kagad sa orientation. Kailangan mo lang pumili kung kakayanin mo ba o hindi. Unang linggo pa lang, napatunayan ko ng hindi ito basta-bastang trabaho lang. Nakakapagod pag nakailang customer ka na sa sunod-sunod, lalo na kung ikaw ang inire-request ng mga suki na customer. Pero at the end of the day, kapag hawak mo na ang pinagpaguran mong tips mula sa mga naging customer mo, natatabunan ng lahat ng pagod. At sa kalakaran na yun ay nakilala ko si Axel. Si Axel ay isa sa mga pinaka-memorable na customer ko. Mga 30 years old na siya ng panahong ito. Sa madaling paglalarawan ko sa kanya, maputi siya, magaling manamit, at masasabi kong gym goer din siya dahil sa ganda ng bulto ng katawan niya. Pumasok siya sa massage parlor na parang wala lang. Pero nung ako nang inassign sa kanya, may kung anong kaba ang pumasok sa dibdib ko. Hindi ito yung typical na client kasi ang lakas talaga ng dating niya. Lahat nga ng babaeng staff namin ay napapatili pag nakikita siya. Nung una ay professional lang ako, regular massage. Wala akong inaalok kung hindi siya mismo magpapakita ng interes. Pero habang tumatagal ang session, may mga sandaling ang kamay niya ay dumadampi sa braso ko. Sa bewang ko na para bang sinasadya niya. Nung unang beses kong nahawakan ang katawan ni Axel, inakala kong simpleng serbisyo lang ulit iyon. Akala ko isa lang siya sa mga customer na babalik lang kapag trip nila, tapos mawawala rin. Pero ilang araw lang ang lumipas, nandyan na naman siya. Ako pa rin ang ni-request niya. Hindi na siya nagtanong sa receptionist kung sinong available. Malinaw ang instruction niya. Si Luis lang, yun ang sinabi niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nun. May halong kilig at kaba. Pero syempre, hindi naman ako nagpapahalata. Pagpasok namin sa kwarto, normal pa rin ang setup. Massage bed, dimang ilaw, amoy mint oil sa paligid. Pero ngayong ako na naman ang masahista niya, iba na ang dating. Parang yung presensya niya, malapit na malapit kahit hindi siya nagsasalita. Yung simpleng pagtanggal niya ng damit, yung pag-upo niya habang hinihintay akong maghanda, parang may something na ugnayan sa pagitan naming dalawa. Nagsimula ako sa regular na hagod gaya ng dati. Balikat, likod, braso. Whole body massage ang inavail niya. Pero mas nagtagal yung hawak ko sa kanya ngayon. Hindi ko sinasadya yon. Pero parang kusa na lang bumabagal ang kamay ko.
Napapansin ko rin na mas humihinga siya ng malalim kapag nadadaanan ko yung bandang tagiliran niya. Pagdating naman sa bandang bewang niya, may kakaibang init sa katawan niya. Wala naman siyang sinasabi pero yung pagdilat niya ng mga mata niya habang nakahiga, yung pagtingin niya sa akin sa salamin sa gilid, yun na yung nagsasabing iba na ang magiging takbo ng session na yon. Hindi naman ako umalis sa routine ko. Pero may sandaling nagtagal ang kamay ko sa hita niya. Dahan-dahang hinahagod ko ang kalamnan niya doon. Marahan. Parang binabasa ko ang reaksyon niya sa bawat galaw. May bahagyang pag-angat ng balakang. Parang tugon na hindi niya mapigilan ang mga ginagawa ko. Dito nagsimula yung tinatawag nilang unspoken agreement. Walang salitang binitawan. Pero malinaw ang palitan ng enerhiya. Parang pareho kaming umami na may gusto kaming maramdaman. Pagkatapos ng session na yun ay hindi siya kagad umalis. Naupo lang siya saglit sa gilid ng kama habang nagliligpit ako ng mga ginamit ko. Yung simpleng pag-init niya ng mga braso, pag-upo niya ng bahagyang nakahubad pa rin ng pang-itaas, yun na yung pinaka-intimate na moment na hindi kailangan ng mga salita. Ang totoo niyan, pagkatapos ng pangalawang beses na session namin ni Axel, hindi na ako mapakali. Kahit pa ilang customer pang dumaan sa mga sumunod na araw, wala akong ibang inisip kundi siya. Ang katawan ko ay sanay sa trabaho, pero yung isip ko, para bang inaabangan lang ang pagpasok ng pamilyar na boses sa reception. At hindi nga ako nagkamali. Sa pangatlong beses, muling bumalik si Axel. Nagkataong nasa lounge ako noon, nagkakapilang habang naghihintay ng customer. Bigla akong tinawag ng receptionist. "Luis, ikaw na. Ikaw ang nire-request ng customer natin dito." Sabi ng receptionist namin, sabay turo sa pinto. Paglingon ko, nandun na naman siya. Pero ang mas ikinagulat ko, may dala siyang paper bag. Akala ko nung una para sa kanya yon. Baka gamit o pamalit na damit. Pero habang papunta kami sa kwarto, iniabot niya sa akin yung bag. Nahihiya pa akong tanggapin iyon pero ininsist niya na tanggapin ko iyon. Pagbukas ko ng paper bag, nakita ko ang 2 bottled water, isang sandwich at maliit na box ng donut. Alam kong simpleng bagay lang ang ginawa niyang yun para sa inyo. Pero ramdam kong may mensahe yun na gusto niyang iparating sa akin. Sa totoo lang, wala pa namang gumagawa sa akin noon na customer namin. Parang gusto niyang ipakita na hindi lang siya basta customer sa akin. Gusto niyang iparamdam na tao rin ako, hindi lang tagatanggal ng pagod niya. Gusto kong huwag bigyan ng kahulugan niyon, Kuya Dax. Pero hindi ko mapigilan. Iba kasi kapag binigyan ka ng pansin. Habang inaayos ko yung gamit sa paligid ng kama, nandun lang siya nakaupo. Yung mga mata niya, parang pinagmamasdan ako. Hindi ko maipaliwanag pero sa mga oras na yon, parang nawala yung linyang naghihiwalay sa trabaho at tunay na ako. Nung nagsimula na yung session, pareho pa rin ang galaw ko. Maingat, marahan. Pero ramdam ko rin na mas relax na siya. Wala na yung tensyon sa balikat niya. Sa bawat paghaplos ko, parang sinasalubong na niya. At nung matapos na nga yung session namin, bago siya umalis, iniwan niya sa mesa yung malaking tip. Mas malaki kesa sa dati. Pero hindi lang yon. Nasa ibabaw ng pera ay may nakasulat sa resibo na, "Salamat. Ingat ka palagi." Simpleng sulat kamay lang yon, pero parang may kumurot sa puso ko. Sa dami ng customer ko, tanging siya lang ang gumawa nun sa akin. Hindi ko kaagad inamin sa sarili ko, pero habang tumatagal, ramdam ko na talaga yung epekto sa akin ni Axel. Sa totoo lang, hindi naman siya palaimik, pero parang lagi siyang may sinasabi sa mga simpleng kilos niya. May 3 sunod-sunod na linggo siyang bumabalik.
palagi akong hinahanap. Palaging may dalang kung anong pasalubong. Kung minsan ay tinapay, minsan ay mainit na kape, minsan ay bottle juice. Aminin ko na parang nasanay na nga ako eh. Ako na rin mismo ang naghihintay sa kanya. Umaasa na siya ang susunod na tatawagin at ako ang ire-request niya. Hanggang sa isang araw pagkatapos ng session namin, habang nag-aayos na ako ng towel sa gilid ng kama, nakita kong may iniwan siyang malit na envelope sa mesa. Akala ko nung una tip lang yun, pero nung umalis siya, saka ko lang iyon binuksan. Sa loob ay may simpleng papel ulit. Isang note, sulat kamay, at ang sabi doon ay, "Kung may free time ka minsan, kape tayo." Wala lang. Gusto lang kitang makakilala pa. Kung G ka this coming Sunday, punta ka sa coffee shop sa malapit sa SM. 7 p.m. Hintayin kita doon. At iniwan ko din ang number ko para in case na hindi ka available, just let me know lang. Kita-kits. At sa ilalim may nakasulat nga ang number niya. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi ko rin alam kung anong mararamdaman ko kasi sa trabaho namin mga masahista, malinaw ang boundaries. Pero eto, hindi na lang ito basta tip. Hindi lang basta paboritong masahista. May alok na makipagkita na sa labas ng trabaho ko. Nung gabing iyon, hindi ko alam kung tatawagan ko siya o ite-text. Hindi ko alam kung professional ba akong masahista kung gagawin ko yon. Pero hindi rin ako mapakali. Kasi sa totoo lang, gustong gusto ko. Gusto ko din na mas makilala pa siya. Gusto kong malaman kung ano ba ang nakikita niya sa akin at bakit ako ang lagi niyang ine-request. Pagkalipas nga ng 2 araw, hindi ko na mapigilan. Nag-message ako sa kanya at ang sabi ko, "Salamat nga pala sa iniwan mong malaking tip ah. Malaking tulong yun. At tungkol naman sa invitation mo, sige, G ako sa this coming Sunday." At nag-reply siya kagad ng, "Kita-kits." Ganon kabilis. Parang hinihintay niya lang din ang text ko. At dumating na nga ang araw ng pagkikita namin. Pagdating ko sa meeting place, tulad ng inaasahan ko ay nandun na siya. Naka-casual na damit lang. Plain white shirt, blue jeans. Pero kahit ganon ang pormahan niya, ang lakas pa rin ang dating niya. Pagkakita ko sa kanya, ibang Axel ang nakita ko. Wala yung tahimik at medyo mailap na customer. Sa labas ng massage parlor namin, mas relax siya, mas approachable. Ako na may nahihiya pa rin nung simula. Pero nung nagtagal na, gumaan na rin ang pakiramdam ko sa kanya. Napag-usapan namin ang kung ano-ano, trabaho, traffic, simpleng kwento ng pang-araw-araw namin at ang pangarap kong magkaroon ng sariling business. At kahit wala akong inamis sa kanya tungkol sa nararamdaman ko, alam ko sa sarili ko, hindi na ako basta curious lang sa kanya. May parte na sa akin na gustong makita siya, hindi lang sa dim light ng massage room. Gusto ko siyang makita sa liwanag. Gusto kong makilala ang Axel na hindi humihiga sa massage bed, kundi yung Axel sa labas ng massage parlor sa amin. Pagkatapos namin magkape, naglakad-lakad kami saglit. At habang naglalakad kami sa gilid ng kalsada, sa tahimik ng hapon ng linggo, alam kong may kakaibang simula na akong pinasok. Isang bagay na mas totoo kaysa sa lahat ng serbisyong naibigay ko sa iba. Mula nga nang lumabas kami ni Axel, may nagbago na sa amin. Mas naging magaan yung mga sumunod naming session. Hindi na lang basta serbisyong pakiramdam ko, kundi isang koneksyon. Hindi na rin ako gaanong ka-defensive. Hindi na ako takot magpakita ng kaunting lambing sa kilos ko o yung pakialam na hindi mo madalas maibigay sa isang customer. Isang linggo pagkatapos ng unang kape namin, siya naman ang nag-message sa akin. At ang sabi niya, "Free ka ba ulit this coming Sunday? Gusto mong lumabas ulit? Kahit saan,
kahit saan mo gustong pumunta. Wala naman siyang binanggit na plano. Gusto niya lang daw ulit ako makasama. At ako naman, hindi na rin nag-alinlangan. Oo agad ang isinagot ko sa kanya. Dumating na nga ulit yung linggo. Nagkita kami sa isang maliit na art exhibition sa Cubao. Yung tipong walang gaanong tao. Si Axel pala'y mahilig sa mga abstract painting. Tahimik lang kaming naglibot doon. Paminsan-minsan ay titingin sa mga obra, tapos titingin siya sa akin. Parang sinisigurado lang niya na nandun pa rin ako sa tabi niya. Pagkatapos ng exhibit, nagaya siyang mag-early dinner. Kumain kami sa isang maliit na karinderya sa may bandang gilid ng compound. Wala siyang arte kahit ang ine-expect ko sa kanya ay hindi kumakain sa ganong lugar dahil sa itsura niya. Ang kumain ng pare sa tabi ng kalsada. Doon ko lalong nakita yung pagkatao niya. Simple at totoo. Nahiya pa nga siya sa akin nung sabihin na doon niya lang ako dadalhin. Pero sabi ko naman, paborito ko yung pares. Which is totoo naman kasi para sa akin, sa mga tulad kong nagtitipid, budget milyon. Habang kumakain kami, nakita ko sa mga mata niya, may mga bigat siyang pinapasa noon na hindi pa rin tuluyang nawawala sa kanya. Kitang-kita ko yun kasi kahit tumatawa siya, malungkot ang mga mata niya. Nung pauwi na kami, inihatid niya ako sa terminal. Hindi siya nagpilit na isabay ako o kung ano man. Tahimik lang siyang naglakad sa tabi ko hanggang makarating kami sa terminal ng jeep. At bago nga ako sumakay, tinapik lang niya ako sa balikat. Pero sa simpleng tapik na yon, para akong ginanahan ulit na lumaban sa buhay. Isang gabi ay nagkayayaan kaming magkita ulit. Galing ako sa mahabang shift noon. Buong araw akong nagmasahe. Masakit ang likod ko. Mabigat ang balikat. Parang gusto ko na lang umuwi para matulog. Pero nung nag-text siya at nagyayang magkita kami, hindi na ako nakatanggi pa. Ang sabi ko sa sarili ko noon, minsan lang naman to na lumabas kami ng biglaan. Isa lang to sa mga gabi na baka hindi ko na maulit pa. Wala kaming planong lakad noon. Sabi niya, doon na lang daw kami sa unit niya sa may bandang Mandaluyong tumambay. Wala akong iniisip noon kundi makasama lang siya. Kahit ilang sandali lang. Sabi niya may inihanda siyang konting pagkain at gusto lang daw niya akong makasama at makakwentuhan. At pagdating ko nga sa unit niya, pinatuloy niya kagad ako at pinaupo sa hapagkainan. Alam niya daw na pagod ako sa maghapong trabaho ko. Ipinaghain niya ako ng niluto niyang sinigang. Nang tikman ko ang luto niya, aminin kong naalatan ako, pero kinain ko pa rin. Ang ginawa ko na lang ay isinabaw ko na lang iyon sa kanin. Ang totoo ay wala akong gana sa pagkain noon. Ang lakas lang talaga ng kabog ng dibdib ko. Kasi ngayong kami na lang dalawa sa loob ng isang kwarto, hindi na ito tulad ng dati. Walang ibang tao sa paligid na kailangang pagtakpan ng kilos namin. At nung matapos kaming kumain, naupo kami sa couch. Nanood ng kung anong palabas sa TV. Tahimik lang kaming pareho. Pero yung distansya namin ay unti-unting lumiit. Hanggang sa bigla na lang niyang inilagay yung kamay niya sa hita ko. Marahan. Hindi agresibo. At parang tinitimbang pa rin niya kung aatras ba ako. Pero hindi ako umiwas. Sa halip ay humarap ako sa kanya. Doon ko nakita ulit yung tingin niya. Yung tingin ng isang taong matagal lang may gustong sabihin pero hindi masabi-sabi. Hindi kami nag-uusap dahil yung katahimikan ay sapat ng pahintulot para sa kung anong matagal nang pinipigil. Lumapit siya hanggang sa maramdaman ko na lang yung init ng hininga niya malapit sa leg ko. Hinaplos niya ang batok ko. Dahan-dahan. Parang sinisiguro niyang nandun talaga ako. Na totoo yung mga sandaling iyon. At doon na nga Kuya Dax nangyari yung hindi ko akalaing mangyayari sa labas ng trabaho. Ang mga kamay niya ay marahan lang sa bawat bahagi ng katawan ko.
Parang binabasa niya yung buong pagkatao ko gamit ang kamay niya. At nung matapos ay hindi kagad kami bumangon. Ang totoo, doon ko lang naramdaman yung katahimikan na walang alinlangan. Na naging malaya ako sa piling niya. Parang saglit na huminto ang ingay ng mundo sa labas namin. Pagkatapos ng gabing yun sa unit ni Axel, hindi na naging pareho ang lahat. Hindi na siya basta customer. Hindi na ako basta service provider. Sa bawat message niya, ramdam kong hindi nilang siya nagpapabook. At sa bawat sagot ko, alam ko sa sarili kong hindi na lang ako nag-reply bilang masahista. Lumipas ang ilang linggo at naging mas madalas ang pagkikita namin sa labas. Minsan sa unit niya, minsan sa kung anong tahimik na lugar na walang makakakilala sa amin. Mas naging komportable kami sa isa't isa. Hanggang sa isang gabi, habang magkayakap kami, bigla niyang sinabi na, "Luis, sana hindi ka na bumalik sa trabaho mo." Hindi kaagad ako nakasagot sa sinabi niya, Kuya Dax. Dagdag pa niya, ayaw na raw niya akong makita na kinukuha ng iba. Ramdam ko na totoo yung concern niya sa akin dahil gusto niyang may maayos akong buhay. Gusto niya raw akong makasama na mas matagal pa. Pero Kuya Dax, ang dali sanang sumagot ng oo. Ang dali sanang tanggapin na may taong handang umalalay sa akin. Pero hindi ganong kadali yun para sa tulad kong dumepende sa trabahong yun para mabuhay. Hindi ako mayaman. Wala akong savings. Buwan-buwan ginagapang ko yung renta ko, kuryente, tubig, at padala sa pamilya ko. Hindi ako pwedeng basta-basta lang bumitaw, kahit pag gusto ko na rin. Sa trabaho ko, sanay na akong marumi sa tingin ng iba. Pero kay Axel, para akong taong malinis. Para akong tinanggap ng isang tao. Kaya nung sinabi niya yon, na gusto niyang tumigil na ako, ramdam ko yung pagdadalawang isip ko. Pero takot akong sumugal. Paano kung hindi siya seryoso? Paano kung mawala siyang bigla? Paano kung mawala yung pagkukunan ko ng kita at mabaon na lang ako sa utang? Gusto ko siyang piliin, oo. Pero hindi ko pwedeng iwan kagad yung hanap buhay na tumulong sa akin para mabuhay sa pang-araw-araw ko. Hindi lang ito basta trabaho sa akin. Ito ang naging kabuhayan ko. Ang kinapitan ko sa mga panahong wala akong ibang maasahan. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng oras para mag-isip. Tumango lang siya at hinawakan ulit ang kamay ko. At sinabi niya na, "Sige lang, take your time. Naiintindihan kita na biglaan lang itong sinabi ko sa'yo." Ilang araw din akong natahimik pagkatapos ng gabing iyon. Bumalik ako sa trabaho ko. Sa bawat nagiging customer ko ng araw na iyon, habang ginagawa ko yung trabaho ko, iba na ang pakiramdam ko. Tahimik lang si Axel habang pinag-iisipan ko yung sinabi niya na hindi nga siya nangungulit sa text. Pero dumating siya sa trabaho isang hapon para lang ayain ako mag-usap sa labas. Nagpunta kami sa isang tahimik na kainan. Wala siyang ibang dala kundi isang envelope. Ang sabi niya, "Ito na yung tulong ko. Ayokong madaliin ka ha, pero kung handa ka na, pwede mong gamitin itong pangsimula." Pagbukas ko ng inabot niyang envelope, may proposal siya. Isang puhunan. Sapat para makapagsimula ng malit na online selling ng mga home service massage essentials. Mga oil, lotion, bamboo caps, mga gamit na pamilyar na rin ako. At ang nakakagulat ay may kasama na rin iyong bayad sa isang short-term online course sa spa management. Nakapangalan na sa akin, fully paid. Naka-enroll na raw ako. Anytime daw ay pwede kong simulan. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig.
Hindi ito regalo lang na tinanggap ko na parang wala lang. Kasi alam kong hindi lang perang ibinigay niya. Tiwala iyon. Paniniwala. At higit sa lahat, intensyon na tulungan akong muling buuin ang sarili ko sa paraang ako ang may kontrol. Pero may kapalit. Ang hinihingi niya lang, maging totoo ako sa kanya. Na kung pipiliin ko yung buhay na wala na sa mundo ng extra service, pipiliin ko yun para sa sarili ko, hindi para sa kanya. Kasi gusto raw niyang maging parte ng buhay ko. Pero ayaw niyang siya ang dahilan kung bakit iiwan ko ang dati kong mundo. Doon ako naiyak, Kuya Dax. Kasi ang totoo, wala pa akong nakilala na kayang umako ng ganong kabigat na alok. Pero kayang maghintay kung sakaling hindi ko pa kaya. Wala pa akong nakasama na kayang magbigay ng pagkakataon sa iba na mamili. Kahit may posibilidad na hindi siya ang piliin ko sa dulo. Umuwi ako ng gabing yun dala ang envelope. Ilang gabi ko yung pinag-isipan. Kinakabahan ako na may halong excitement sa ideya na magsimula ulit. Na mag-restart sa edad kong ito. Na wala akong kasiguraduhan kung tatakbo pa ang plano o hindi. Pero sa loob ng puso ko, ramdam kong ito na yung tamang panahon. Kaya nagsimula akong mag-step back. Binawasan ko ang schedule ko. Tinawagan ko yung mga suki ko at sinabi kong kailangan ko muna magpahinga. Hindi ko sila binigyan ng detalye kasi hindi nila kailangang malaman niyon. Sinimulan ko ang lahat sa pag-attend sa short-term course na ibinigay sa akin ni Axel. Nagbasa-basa tungkol sa negosyo. Nag-order na rin ako ng ilang trial kits. Nagsimula akong bumuo ng brand. Simple lang iyon pero ako ang nagdisenyo. Ako ang nagplano. At sa bawat hakbang, nandun si Axel para umalalay sa akin. Nang sabi nila mahirap magsimula ng bago, pero mas mahirap palang hindi mo alam kung tama ba ang desisyong ginawa mo. Ganito ang pakiramdam ko sa unang linggo ng pag-alis ko sa dati kong trabaho. Naging tahimik ang buhay ko. Wala na yung gabi-gabing bookings. Wala na yung alert sa phone na may nagpapaschedule. Sa halip, napalitan nyo ng tahimik na umaga. Bukas ang laptop at naghahanap ng tamang supplier ng massage oils. Pinalitan nyo ng mga post sa online marketplace. Pagpicture ng produkto gamit lang ng mumurahing ring light. At panguhula kung anong caption ang mas nakakaengganyo. Ang totoo, Kuya Dax, hindi ito naging madali. Akala ko excited ako. Pero nung naglabas ako ng unang batch ng products ko, 3 araw walang bumili. Parang gusto ko nang umurong nun. Parang gusto ko nang bumalik sa kung anong sigurado yung alam ko na. Kahit hindi ako komportable. Pero tumawag si Axel para sabihin proud siya sa akin. Hindi niya ako pinapaalalahanan kung kumita na ba ako. Kundi tinatanong niya kung okay lang ako. At sa ganong simpleng bagay, lumalakas ulit yung loob ko. Sa ika-4 na araw, may unang order ako mula sa isang single mom na naghahanap daw ng essential oil para sa side hustle niya bilang home service therapist. Ang saya sa pakiramdam, Kuya Dax. Hindi dahil kumita ako ng 500, kundi dahil pakiramdam ko, nagsimula nang dumating ang mga customer ko. Tuloy-tuloy na rin ang malit na page ko sa social media. Wala pa akong budget sa boosting, pero organic akong nagpo-post. Pinag-iipunan ko pa yung mga magandang equipment. Pero sa ngayon, sapat na yung lumang phone ko at natural na light sa bintana. Dumaan pa ang ilang buwan mula nung simulan ko yung negosyo ko. Sa bawat order na natatanggap ko, mas lalo kong nararamdaman na nagsisimula na ako ng bagong buhay ko. Kaya ko palang tumayo sa sarili kong paa. Si Axel tahimik lang na nakasuporta sa akin. Nandun siya lagi pag pinaghihinaan na ako ng loob. Sa mga araw na pagod ako, sa gabi na walang order, sa time na gusto ko lang humilata at tumahimik, hindi siya nangungulit kung kami na ba. Hindi siya nagbibilang ng mga naitulong niya sa akin. Pero ramdam ko, mahal niya ako. Hindi bilang project na gusto niyang ayusin, kundi bilang taong gusto niyang samahan. Isang gabi habang nasa balkonahe kami ng apartment ko,
Bigla akong napatingin sa kanya. Wala akong sinabi nung una. Pero sa loob-loob ko, ramdam ko na hindi na ako nagdadalawang isip. Sabi nga nila, minsan hindi mo kailangan ng tamang pagkakataon. Kailangan mo lang ng tapang. At sa tagal kong tinuruan ng sarili kong huwag umasa, sa gabi ring yon, pinili kong sumugal. Bumuntong hininga muna ako tapos sinabi ko sa kanya na, Axel, alam mo ba, mahal na rin kita. Wala siyang naging sagot kagad sa sinabi ko. Tumingin lang siya sa akin, yung tingin na parang matagal ko nang hinihintay. Hindi naging perpekto ang pagsasama namin. May mga maliliit na away, tampuhan, siguro dahil na rin sa stress sa business ko na unti-unti nang lumaki. Pero pag ganun ako, hindi niya ako sinasabayan ng galit. Relax lang siya. Marami pa kami kailangang ayusin. Pero ngayon, hindi na ako nagtatago. Hindi na ako natatakot na kilalanin kung sino ako. Hindi na ako nahihiya sa nakaraan ko. Dahil alam kong parte yon kung bakit nakilala ko ang isang taong mahalaga sa akin ngayon. At higit sa lahat, Kuya Dax, natutunan ko ring mahalin ang sarili ko. At yun pala ang pinakamasarap sa lahat. Hanggang dito na lang sulat ko. More power po sa channel ninyo. Salamat sa pagbibigay boses sa mga kwentong tulad ng sa akin, Kuya Dax. Kwento ng mga taong madalas pinipiling itago ang totoong sila na may karapatan ding mahalin at mamuhay ng totoo. Ako si Luis at ito ang true confession ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, baka naman pwedeng paki-like. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at bago lang po kayo sa channel ko, i-click niyo lang po yung subscribe button at pakikalembang na rin po yung bell para po ma-notify kayo pag may upload akong kwento. At nga po pala, kung gusto niyo mag-share ng kwento, i-email niyo lang po sa akin or i-PM niyo lang po sa akin sa Facebook page ko. Add niyo na rin po pala ako sa Facebook ko, Dax Magno. Ang lahat po ng detalye ng nabanggit ko ay nasa description box. Kung maisipan nyo man pong mag-share ng kwento nyo, no worries po. Pwede po nating gawing anonymous yung pagkatao ninyo. O ibahin natin yung pangalan tulad ng mga unang nagpadala. Yun lamang po at maraming salamat ulit. Kita-kits po tayo sa susunod na kwento.